Kambing at dugo sa Maguindanao, isang kwento ng tatlong lalaki, isang biyahe, at isang trahedya. Sa isang payak na baryo sa Calatagan, Batangas, may tatlong lalaking namuhay ng simple, marangal, at masipag. Sina John Luis, isang 22 anyos na tahimik ngunit puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Si Jerry, 31, pinsan niyang palatawa at likas na madiskarte, at si Ronald, 47, ang pinakamatanda sa grupo, turing ay parang ama sa kanilang dalawa. Isang umaga, sa ilalim ng maliwanag na langit ng ika-6 ng Mayo taong 2025, nagpaalam sila sa kani-kanilang pamilya. "Nay," sabi ni John Luis habang inaayos ang mga kahon ng feeds sa van, "pangarap nating tindahan, malapit na yun, pagbalik ko, may puhunan na tayo." Sumagot si Prezi, ang kanyang ina, habang pinipilit ngumiti, "Mag-ingat kayo, anak, ang Mindanao, hindi biro." Ang misyon nila ay simple, ihatid ang 30 hybrid na kambing sa isang buyer sa Maguindanao del Sur, partikular sa barangay Nabondes, sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Isang normal na delivery, isa sa mga marami na nilang ginawa dati, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba. Hindi nila alam, ang biyahe pa lang yon, ay magiging huli na nilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw, natanggap pa sila ng ilang tawag. Nagpadala pa sila ng litrato. Si John, nakaupo sa ibabaw ng sako ng feeds, ngumiting parang bata. Ang caption niya, "On the road to success, Nay." Ngunit pagsapit ng 11 ng Mayo ng gabi, isang huling tawag ang natanggap ni Prezi. "Inay, ani John, nandito na kami sa checkpoint, parating na raw ang buyer, may susundo daw sa amin," at pagkatapos yun, katahimikan. Hindi na sila muling nakatawag, hindi na muling nag-online, hindi sumagot sa mga mensahe, tila nilamon sila ng lupa. Sa kabila ng pag-aalala, pinilit ng mga pamilya na magtiwala, baka nawalan lang ng signal, baka napagod, at kung ano-ano ang pumasok sa isipan. Ngunit ang baka ay unti-unting napalitan ng takot, at ang takot ng bangungot. 2 linggo ang lumipas, hanggang isang araw, isang ulat mula sa isang residente ng Sitio Goma ang dumating sa barangay hall, may masangsang na amoy sa may rubber plantation parang bangkay. Nag-respond ang mga pulis at army, sa gitna ng makapal na damuhan, hinukay ang lupang may bahid ng dugo. At doon, 3 katawan ang lumitaw, ang mga kamay nakagapos, may pirang, may butas ng bala, at ilang araw nang naagnas, isa-isa silang nakilala, si John Luis, si Jerry, at si Ronald. Ang mga tagahatid ng kambing ay pinaslang, tila sinadyang iset up, tinawagan, pinadayo, pinagkatiwalaan ang buyer. Ngunit pagdating nila, sinundo sila ng mga di kilalang lalaki, pinaluhod, tinorture, pinagbabaril, at inilibing na parang basura, walang awa. Sa pagdating ng bangkay ni John sa Batangas, na puno ng iyakan ng hangin, hawak ni Prezi ang damit ng kanyang anak habang nakatayo sa tabi ng kabaong, hindi na niya mapigil ang luha, hindi na niya kayang pigilan ang galit, "Hindi lang ninyo pinatay ang anak ko," sigaw niya, "sinaktan ninyo siya hanggang sa huli, pinahirapan, parang wala siyang halaga." Sa puntod ni John, tahimik na nakayuko si Jerry at Ronald, 3 bangkay, 3 buhay na nilikha ng pangarap, ngunit tinapos ng dahas. Ayon sa PNP-BARMM, may 5 ng persons of interest, isa roon ay ang huling nakausap ng grupo, isang lalaki na sinasabing lokal sa lugar, posibleng may kinalaman sa transaksyon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang motibo, hindi rin malinaw kung sindikato ba ito, grupo ng armadong kalalakihan, o isang ordinaryong panlilinlang. Ang malinaw lang, 3 inosenteng buhay ang nawala. Noong 5 ng Hunyo taong 2025, idineklara ng bayan ng Calatagan ang araw ng pagdadalamhati, ibinaba sa half-mast ang mga watawat. Nagtipon ang mga mamamayan sa plaza upang sindihan ang kandila, dumalo si Luis Manzano, kamag-anak ni Prezi, at nagsalita sa harap ng bayan, ang hustisya ay hindi dapat maging pangarap lamang, ang ginawa sa kanila ay hindi lang krimen laban sa pamilya, kundi krimen laban sa bawat marangal na Pilipino. Ang kambing na dapat sana'y simula ng negosyo, naging tanda ng kapahamakan. Ang biyahe na puno ng pag-asa, nauwi sa hukay ng trahedya. At ang 3 lalaking marangal, hindi kailanman nakabalik. Ngunit sa katahimikan ng mga burol, may tinig na bumabangon. Tinig ng mga ina, ng mga anak, ng bayan, na nagsasabing, "Hindi kami titigil hanggat ang dugo ng aming mahal ay hindi na ibabalik ng hustisya."
Maaaring ordinaryo lang ang kanilang buhay, ngunit ang kanilang kamatayan, ay sigaw ng isang bansa na sawang-sawa na sa karahasang walang pangalan at hustisyang laging nahuhuli. Disclaimer lang po, ang mga larawan na ginamit sa kwento na ito ay hindi ito ang mga orihinal na larawan, ito ay replika lamang upang maisabuhay ang vision ng kwento. Maraming salamat mga kaibigan.